Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. And this is another general love reading. Titignan natin kaninong story to, sinong maka-resonate nito. Okay, dahil hindi lahat maka-resonate nito. Takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo mapanood to. If naka-resonate kayo, then this might be for you. Let's start. Sinong maka-resonate dito? Kaninong story to? Spirit guides. Let's see, parang hindi maganda. Parang may naiipit sa sitwasyon, but let's see. This spread is a part of my personal reading. So if you want to book a private reading with me with this spread, just check my description box and click the link and message me there. So in the past, let's see, what is this? Okay, sa past, this person did really like you. Okay, parang nagkaroon talaga siya dito ng feeling of he or she really wanted to proceed talaga sa'yo. To offer you, or to even siguro sa past or recent past or recently, nag-promise to siya sa'yo ng something sa relationship ninyo. Na example lang na na ipapakilala na kita, ganyan, na maging official na tayo, ipapost na kita, whatever it is. Basta may something na nangako siya sa'yo na gusto mo na mangyari yun. And, ando sa point na nakita mo din talaga sa kanya yung pagka-desidido niya. And, sa gusto niyang mangyari talaga. Nakita mo yung excitement sa kanya. Nakita mo yung promise niya na parang walang halong biro talaga. And, but then, until sa nag-aantay ka. Nag-aantay ka kung kailan niya to pa rin yung promise niya. Nag-aantay ka, lumalaban ka. Tinatry mo na ilagay sa peaceful yung pagsasama ninyo o yung relasyon ninyo. But then, until sa point na walang nangyayari sa mga sinasabi niya sa'yo. So, parang nagkakaroon na kayo dito ng pagtatalo. Until sa parang dahan-dahan ng napapagod. Ikaw, naiipit ka na sa sitwasyon. Meron pa bang matutupad sa pangako niya? Tutuparin niya pa ba ito? Parang wala nang nangyayari. So, yun pala, yung person mo is parang may kinakausap na siyang someone. I don't know, might be this is someone from the past. So, kasi at this present situation, nag-iisip na siya dito ng he or she wanted to have changes in his or her life. Parang kumbaga pinaasa ka niya. Pero hindi niya to sinabi sa'yo. Hindi niya sinabi sa'yo na gusto niya nang ayusin siguro yung past niya, gusto niya na ng pagbabago sa buhay. Hindi niya sinabi sa'yo to. Parang nagkaroon na lang talaga to ng clarity sa'yo kasi nakaramdam ka na eh. Nakaramdam ka na merong something. Parang yung mga pangako niya na miss lang iba na. Siguro tinatanong mo siya about sa mga ganun. Ano na, kumusta na? Ano na yung plano natin? Ano na yung plano mo?
minsan ini-ignore niya na lang, or minsan sinasabi niya tignan na lang natin anong pwede mangyari. So doon nakakapansin ka na hanggang sa nagkaroon na to sa'yo ng clarity that maybe this person talaga is like he's trying to gain some effort na bumalik sa past. So at this present, eto na nga kayo ngayon sa sitwasyon na ganito, na lumalabo na yung sitwasyon ninyo, puno na talaga ng pag-overthink, especially sa part mo. Parang na-stress ka na, minsan di ka na nakatulog sa gabi thinking about what happened, ano nang gawa ko, parang ganun. So kasi yun yung feelings mo ngayon eh, na-stress ka na, and somehow parang meron ka sa point ngayon na parang gusto mo na lang muna talaga na magpahinga. Gusto mo ng peace of mind kasi parang hindi mo na alam kung saan, ano yung iisipin mo, ano ba yung ginawa mo, sa kakaisip mo kung ano yung nagawa mo para hindi niya to pa rin yung pangako niya sa'yo, hindi niya to pa rin yung may pagkakamali ka ba sa kanya para maging ganito siya, para saktan ka niya ng ganito. So yung feeling mo ngayon, sobrang stress ka. So yung feeling naman ng person mo, see? Yung feeling ng person mo dito, kailangan kong gawin to. Kasi might be, okay, either they are married or they have responsibility, nanay yun ng anak niya, kailangan niyang ayusin yun, kailangan niya mag-effort na balikan yun, pero hiwalay na yun sila, nagbalikan lang sila. So, kailangan, parang dumating din siya sa point na nag-isip din siya ng maayos, dumating din siya sa point na hindi niya alam anong desisyon ang gagawin niya. Until sa parang nag-decide na talaga siya na mag-move forward towards her, makipagbalikan at makipag-ayos talaga to offer there in the beginning. Might be dahil na din siguro, might be, okay, some of you, dahil legal sila, dahil mahirap talaga gustuhin niya man before. Siguro itong 9 of cups na to is to make your relationship in public, okay, na ipakilala ka sa lahat, to make it official, to be proud of you. Na hanggang sa napaisip-isip niya na paano ko gawin yun kung legal sila nito nung ex niya, until sa naisip niya na parang gulo lang ng mangyayari, hanggang sa naisip niya na ayusin na lang yun. Isa na din dito sa dahilan is might be responsibility na meron siya doon. So ikaw naman, nasa point ka na, bakit, ano yung nagawa ko, ano yung pagkakamali ko? Minahal niya ba talaga ako? Ginamit niya lang ba ako? Or pinaglaruan lang ba niya ako? Ganun nasa isip mo. Sobrang gulong-gulo ng isipan mo ngayon. So, ano yung positive dito sa situation na to? Let's see. Bakit ito yung naging positive? Siguro this time around, nung time na medyo nasa point pa siya ng parang confusions and naiipit pa siya sa sitwasyon, during those time na kayo pa, diba? Nung kayo pa, naiipit na to siya sa sitwasyon, diba tinago niya sa'yo ang katotohanan, tinago niya sa'yo lahat to. Parang pinapakita niya lang sa'yo na okay lang kayo, na wala yun, walang ganyan, walang ganyan. Pero ang napansin mo kasi dito, misto lang hindi niya na natutupad yung pangako niya sa'yo. Walang nangyayari sa mga pangako niya. So, ang positive dito kasi na-realize niya. Kumbaga, nung time na naipit siya sa sitwasyon, na-realize niya, nagkaroon nga dito ng clarity eh. And this time, nagkakaroon siya ng realization. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung dapat niyang gawin. Ang negative lang kasi dito is parang pinaasa ka niya. Parang lalo kanyang pinahulog. Tama ba? Pina-inlove ba? Ganun. Parang lalo kanyang pina-inlove na sana noon pa sinabi niya na sa'yo. At sana noon hindi na siya nangako sa'yo. Hindi na siya nagparamdam sa'yo na merong potential na maging official kayong dalawa. So, yun yung negative dito. Kasi nahulog ka talaga sa kanya. Minahal mo talaga siya. Kaya, ito yung humantong sa'yo ngayon. Nagbigay ito sa'yo ng parang stress or anxiety in a way.
halos minsan di ka nakakatulog sa gabi. So, yun yung hindi yun yung naging problema dito. Yun yung naging negative sa sitwasyon. So, ano yung hope mo? You're really hoping na sana itong person na to, na siya na mag-offer talaga siya sa'yo ng new beginning. Yun yung hope mo talaga dito. Na sana mag-offer siya sa'yo ng new beginning, mag-offer siya sa'yo ng victory in life. Kasi kahit alam mo nagsisinungaling siya sa nararamdaman niya, yung pinapakita niya kasi sa'yo is something na parang aasa ka talaga. Marunong kasi siya talagang makipag-usap, marunong siya talagang, kumbaga, ano ba tawag? May technique talaga siya na pwedeng maniniwala ka talaga sa mga sinasabi niya sa'yo. So, kaya you are really hoping here that mag-o-offer talaga siya sa'yo ng new beginning or victory in life. Ikaw yung pipiliin niya. Pero what is your fear here na baka meron talaga siyang someone else. So, hindi mo pa ata na ramdaman dito yung pagbalik niya sa family. Ang iniisip mo lang dito, yung fear mo lang dito is baka may iba siya. May iba siyang bago. Parang ganun. So, what is your really aim here? See, this person really going to offer you new beginning. Kumbaga kayo na, in a way, na isang araw, papakasalan ka niya, isang araw magsama kayo, magtagumpay kayo sa relationship ninyo. So, namahal ka niya, at ano yung nararamdaman mo para sa kanya, yun din yung nararamdaman niya, na kung ano man yung mga struggles na meron kayo, marirealize niya yun at mag-focus siya this time sa relationship ninyo at tatagal pa kayo. So, yun talaga yung aim mo dito sa connection na to. And what you need to avoid here, actually, I think this is for your person, not for you, because this is a couple reading. Let's see. Or might be this is also for you. You need to avoid sa pagsusuporta sa person na to in believing on what he's telling you. Might be sometimes kung nako-confuse ka na, sometimes kailangan mo din to sabihin sa kanya. Kailangan mo din siya kausapin at tanungin kung may pag-asa ba, ano bang nangyayari na sa relasyon natin, okay pa ba tayo, in a nice way. Kumbaga, stop supporting this person sa mga sinasabi niya sa'yo at sa mga pinapaniwala niya sa'yo. Sometimes, you need to think, you need to argue somehow, para kahit pa paano magkakaroon sa'yo ng clarity kung ano yung magiging reaction niya sa mga reklamo mo, sa mga sinasabi mo, sa mga tanong mo sa kanya. Kasi if you are like naniniwala ka lang kung ano man yung sinasabi niya sa'yo, tapos sa'yo is okay, sige, parang ganyan, parang if ganun ka, then definitely maniniwala ka talaga sa sinasabi niya, and definitely kung magbubulag-bulagan ka sa mga salita niya, hindi mo talaga, kumbaga, malalaman yung katotohanan dito. Kung ano ba talaga yung totoo. Kaya na ngayon, nangyayari sa'yo is, nalilito ka na, i-stress ka na. Kung siguro ano yung katotohanan, ano nangyayari, bakit ganyan, bakit ganito, ano bang nagawa ko, anong pagkakamali ko. So, see, nadjajagad ka na. Nadjajagad ka na if this relationship na meron siya is a new one or a past one, or may effort pa ba, mag-effort pa ba siya sa relasyon namin, parang napapa-challenge ka na sa sitwasyon, parang lumalaban ka na sa relasyon na niyo, parang hindi na to, parang lumalaban ka na sa gera para manalo. So yun, parang yun na yung nangyayari sa'yo, yun na yung nararamdaman mo. So ano yung kailangan na, let's see, ano yung environmental factor dito is the clarity. Really the clarity, katotohanan about sa person na to. See, magulo yung isipan niya. Dalawa kayo sa isip niya. Dalawa kayo sa buhay niya. So, and even siya, minsan din siya nakakatulog sa gabi thinking about this. And this is the clarity talaga. And nagpaplano na din talaga siyang umalis. Kasi nga, babalik na siya dito.
nagpaplano na siyang umalis. So, parang andun siya sa point na before pa may mangyayari sa inyo, na before maiipit siya, na maiipit talaga sa sitwasyon, sabihin natin baka before pa mabuntis ka, kung nabubuntis ka ba, before pa na makabuntis siya, whatever, parang kailangan niya na talaga i-let out to, itong clarity na to. Kasi kaya ito nga yung positive dito sa situation na to, na nagkakaroon na sa kanya dito ng realization, na alam niya na kung ano yung tama nung mali. Kaya nga ngayon parang at this present situation, meron na ngang clarity. So, meron ng, I think on your part, siguro hindi pa talaga niya sinabi sa'yo to, pero on your part siguro na nakaramdam ka na na meron. Hindi mo lang pa siguro talaga alam kung either this is a past or a new one. Pero meron na. So, kasi nagkakaroon na sa'yo ng clarity. Maybe you are gathering information, maybe you're stalking, you are trying to ask this person, and you are trying to check on sa identity ng person na to, or ano man yung mga ginagawa niya, tinatry mo, parang gumagawa ka ng paraan para may malalaman ka. Kaya may nalalaman ka na. So, ito siya, halos hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about the both of you. Pero alam niya, may plano na siya na aalis talaga. May plano na siyang bumalik. Parang nagkakaroon na sa kanya ng idea na babalik na siya doon. Siguro nasa point lang siya na hindi niya alam kung sasabihin niya to sa'yo, prangkahin ka niya, or hindi na lang. Parang ganun. So, kasi nag-aantay lang din yung other person na yun. So, yung other person na yun, nag-aantay lang talaga siya na mag-decide itong person na to. So, kasi yun yung other people involved. It's just waiting for your person, might be to decide in a way. Might be the other person also knows about this. So, there's a possibility here that pwedeng ganito din yung story nito. Pwedeng hindi din to about sa marriage. Pwedeng both of you lang is having a relationship and nagkaroon din siya ng ibang relationship. And then, nandun siya sa feelings before nga, nasa point siya na gusto ka sana niyang pakasalan. In a way, mga pangako niya sa'yo, mga ganyong mga bagay. Pero, dumating talaga sa point, sa katagalan ng relasyon ninyo, nagkaroon siya ng iba. So, kaya nagbago ang lahat. Pati yung plano nagbago ng lahat. So, pwedeng nagmahal siya ng iba. Baka yung minahal niya is ex-girlfriend niya na binalik niya or something like that. So, it doesn't have to be na marriage to. Dito para sa marriage people lang. Pwede din to sa relationship. So, just put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Ano yung story ninyo. I-check nyo lang sa reading na to kung alin dito yung na-resonate kayo. Some of this reading is para sa inyo. Kasi this is in general love reading general para sa kung sino maka-resonate. So, pwedeng makukuha ko yung kwento ng non-marriage. Pwedeng makukuha ko yung kwento ng marriage kasi hindi naman to private reading. So, anyway. Yun na nga, yung other person dito is nag-aantay lang talaga siya ng may be clarity from your person na tuluyan ka na talagang iwan nitong person mo. Kasi ano yung action na kailangan itik dito? This is on your part talaga. Na kailangan you need to guard yourself from this person. Kasi feeling ko sa sitwasyon na to, itong person na to, nagpapatuloy pa din siya na parang pinapaniwala ka sa mga bagay na hindi naman na totoo. In a way, ano man yung mga reasons niya, ano man yung mga alibis niya, ano man yung mga sinasabi niya sa'yo, parang hindi na tama. So, kailangan you need to guard yourself from this, or it's either na you need to talk to this person para malaman for him to tell you the truth talaga. And in a nice way. Yun yung action talaga na kailangan dito. Kung ano man yung tinatago niya, dapat ilabas niya na. Para hindi ka na mahirapan. Kasi nga yung unknown factor dito nga, sabi ko, meron talaga to, ex talaga to, na meron siyang responsibility dito sa person na to. It doesn't have to be marriage to. Pwedeng marriage to, pwedeng kaliwiin niya lang to na binalikan niya, or either girlfriend niya na nabuntis niya or something sa past to. Like, ex. Kasi ito yung isa to sa dahilan. Ito yung hindi mo alam na meron sa kanila.
meron siyang responsibility dito sa person na to. Kaya naiipit siya sa sitwasyon. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka niya minahal. Minahal ka talaga ng person na to. Minahal ka niya. Kaya lang, yun na nga. Nangyari yung mga nangyari unexpectedly. So, matagal din pala sila nito. Matagal din sila nito. Nagkaroon lang. Ang reason din ng paghiwalay nila is babae din. Nagkaroon ng other option sa relationship nila. Nag-away sila, kaya naghiwalay sila. See? Kaya naghiwalay sila. Pero feeling ko nagbunga yun. And then, right now, bumabalik dito siya. Bumabalik yung person mo sa kanya. So, nag-try siya ng best niya. Dumating sa point nung kayo pa, wala din to sila. Parang hindi naman sila nag-uusap nito. Cold na. Pero dumating talaga yung pagkataon na nagkaroon talaga sila ng unexpectedly na communication. Might be dahil sa bata. Kasi may responsibility siya dito sa person na to eh. So, ang outcome kasi ng relationship niyo, hindi kayo mag-uusap nito. Might be your person or you will going to give silent treatment. Pag-isipan na ng mabuti yung decision. Feeling ko yung person mo. See? Kasi babalik na siya doon para ayusin or buuin ulit yung iniwan niya. So, maghiwalay kayo nito kasi mapapa-challenge talaga siya sa sitwasyon na dito sa kabila, dito din sa'yo. So, until sa hindi na lang kayo mag-uusap ng person na to, until sa matutuldukan na lang yung relasyon ninyo, until sa mag-move forward na siya doon, and until sa hiwalay na kayo. Maghiwalay na kayo. See, because nga, pipiliin niya dito yung kanino siya may responsibility. So, yun. I can see signs, or hindi ko nasabi yung signs. I can really see here, Scorpio, Aries, Capricorn, Leo, Pisces, Cancer, Gemini, Libra, Taurus, Sagittarius, Leo, as I said earlier, Aquarius. So, Sun, Moon, Rising, Venus. Parang halos lahat man siguro nandito. Lahat ba na-mention ko? So, just check the placements, okay? Just check the placement. I think lahat naman siguro nandito. So, just takes what resonates and leave the rest. Thank you and God bless.